Mga karava, tatanungin ko kayo, ano ang kaya mong gawin kapag ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong buhay mo, ang asawang sinumpaan mong mamahalin habang buhay, ay siya palang taong magtutulak sa iyo sa hukay? Sa gabing ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwentong magpapatunay na ang puso ng isang asawang labis na nasaktan kapag nagbalik ay mas mapanganib pa sa isang naglalagablab na impyerno. Saksihan natin ang kwento ni Margo, isang marupok at masunuring asawa na pinagtulungan ng kanyang sakim na kabiyak at ng ahas niyang matalik na kaibigan. Inagawan ng yaman, pinatay ang pamilya at walang awang itinulak sa isang matarik na bangin habang nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang dinadalang anak. Akala ni na Jackson at Cassandra tapos na ang kwento ng tangang asawa. Inakala nilang ang gabi ng ulan at dugo ay tuluyan ng nabaon sa limot. Ngunit nagkamali sila dahil pagkalipas ng 5 taon, isang misteryoso, napakayaman at walang awang bilyonaryo ang babalik sa bansa. Si Esmeralda Tuazon. Hawak ang bagong muka, bagong pangalan at ang pusong kasing lamig ng yelo. Isa-isa niyang ipaparanas sa mga nagtaksil kung paano gumapang at magmakaawa sa dumi. Si Margo Marquez Baltazar ay ang definisyon ng isang perpektong asawa, marupok, masunurin at bulag sa pag-ibig. Sa loob ng 5 taon ng kanilang pagsasama, binigay niya kay Jackson ang lahat ng kanyang tiwala, puso't maging ang bilyong-bilyong ari-arian ng kanyang namayapang mga magulang. Akala niya isang masayang pamilyang kanyang binubuo, lalo nang malaman niyang sa wakas ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa isang gabing puno ng kulog, kidlat at nangangalit na ulan, gumuho ang kanyang mundo. Sa gilid ng isang matarik at madilim na bangin sa Tagaytay, natuklasan niya ang pinakamalagim na katotohanan. Ang kanyang asawang si Jackson at ang kanyang matalik na kaibigang si Cassandra ay matagal nang nagtataksil sa kanya. Hindi lang pamilya ang ninakaw ng mga to, kundi maging ang kumpanya ng mga Marquez sa pamamagitan ng peking mga dokumento. Sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang sarili at sa dinadalang legal na anak, ang tanging sinukli sa kanya ng 2 ay marahas na pagtataboy. Walang awa ni kinulak ni Jackson si Margo sa ilalim ng kailaliman ng bangin upang tuluyan na siyang mabura sa mundo at makuha ang lahat ng kanyang kayamanan. Inakala ni na Jackson at Cassandra na doon na natapos ang kwento ng tangang asawa. Inakalang nilang dugo ni Margo ay tuloy nang naanod ng ulan at limot na ng panahon. Ngunit nagkamali sila dahil hindi namatay si Margo. Pagkalipas ng 5 taon, isang misteryoso, napakayaman at walang awang bilyonaryo nagbalik sa bansa, si Esmeralda Tuazon, ang nag-iisang tagapagmana ng makapangyarihang Tuazon Global Conglomerate. Hawak ang bagong muka na hinubog ng perpektong siyensya, bagong pangalan at pusong kasing lamig ng yelo. Pumasok siya sa mundo ng mga Baltazar na parang isang marangyang bagyo. Wala nang mahihina at umiiyak na si Margo. Ang nakatayo ngayon ay isang reynang may hawak na latigo ng hustisya. Isa-isa niyang kukunin ang mga ari-arian na ninakaw sa kanya. Wawasakin ang reputasyon na pilit na iningatan ng mga nagtaksil at ipaparanas kina Jackson at Cassandra kung paano magmakaawa para sa sarili nilang mga buhay. Sa bawat takbang, sa bawat ngiti, at sa bawat pagtitig ng kanyang mga matatalas na mata, may isang batas na dapat nilang sundin. Ang nagmamay-ari ng laro ngayon ay ang asawang pinagkaisahan ninyo. Handa ka na bang makita ang marangyang pagluhod at pag-iyak ng mga demonyong nagakala na sila ang nagwagi? Dahil sa larong ito, walang puwang ang patawad. Ang hustisya ay sinasagawa sa pamamagitan ng ginto, kapangyarihan at dugong utang na dapat bayaran. Ang langit sa gabing yun ay tila nakikiramay sa isang malagim na trahedya. Ang malalakas na kulog ay gumuho sa buong kalawakan habang ang matatalas na kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa madilim at matarik na bangin ng Tagaytay.
Basang-basa si Margo Marquez Baltasar habang nakaluhod sa maputik at madulas na lupa. Ang kanyang mamahaling puting bestida ay punit-punit na, marumi at basang-basang hindi lang ng ulan kundi ng sarili niyang dugo. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig, ngunit mas nanginginig ang kanyang puso sa tindi na katotohanang sumasampal sa kanya. Sa harap niya, nakatayo ng tuwid ang lalaking pinaglaanan niya ng buong buhay niya. Si Jackson Baltasar, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa. Ngunit sa mga sandaling ito, walang bakas ng pagmamahal sa mga mata nito. Ang tanging nakikita ni Margo sa mga mata ni Jackson ay purong puot, kasakiman at kawalan ng pakialam. Sa tabi ni Jackson ni nakasandal si Cassandra, ang babaeng tinuring ni Margo na parang tunay na kapatid at matalik na kaibigan. Nakahawak ang kamay ni Cassandra sa braso ni Jackson. Suot ang isang nakakatunaw at mapanuyang ngisi. Ang dalawang taong pinakamahalaga kay Margo ay magkasabot ngayon upang tapusin ang kanyang buhay. Jackson, bakit? Hinihingal at humihikbi si Margo habang ang magkabilang kamay niya ay pilit na pumoprotekta sa kanyang tiyan. Ang sakit ng pisikal na sugat sa kanyang muka at braso matapos siyang kaladkarin ng mga ito ay walang-wala kumpara sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa. Ibinigay ko lahat sa'yo. Ang kumpanyang pinaghirapan ng mga magulang ko. Ang tiwala ko at ang buong buhay ko. Bakit pa sa akin ginagawa ito? Kumalakak na mapait at malakas si Jackson. Isang tunog na mas nakakakilabot pa kaysa sa kulog. Lumapit siya kay Margo at marahas nitong sinabunutan ang buhok ng asawa. Pilit na pinatingala ang namumutla at duguan nitong mukha. Ibinigay mong lahat? Margo, wag kang maging tanga! Asik ni Jackson habang nanginginig ang boses sa galit. Ang lahat ng meron ka ngayon ay akin na. Lahat ng pirma mo sa deed of transfer ng mga shares at ari-arian ng pamilya mo, nakuha ko na habang natutulog ka dahil sa mga gamot na unti-unti kong pinapakain sa'yo sa loob ng 6 na buwan. Wala ka ng silbi sa akin, Margo. Isa ka na lang pabigat. At huwag mo nang itanong kung kailan pa kami nagsimula, Margo. Sabat ni Cassandra habang humahakbang pasulong. Ang kanyang high heels ay dumiin sa putik malapit sa mukha ni Margo. Matagal ka na namin ginagawang tanga. Hindi ka kailanman minahal ni Jackson. Ginamit ka lang namin para makuha ang bilyong-bilyong kayamanan ng mga Marquez. Ngayong patay ng mga magulang mo dahil sa aksidente na kami rin na nagplano. Ikaw naman ang susunod para wala ng istorbo sa pagsasama namin. Mga demonyo kayo! Sigaw ni Margo gamit ang natitira niyang lakas. Ang kanyang mga luha ay malayang umaagos, umahalo sa malamig na patak ng ulan. Ang katotohanang pinatay ng dalawa, ang kanyang mga magulang ay tuluyang nagpasiklab ng apoy sa kanyang dibdib. Pinagkatiwala akong lahat sa inyo. Jackson, maawa ka. May anak tayo. 2 buwan akong buntis. Anak mo ito! Natigil si Jackson. Lumuwag ang hawak nito sa buhok ni Margo at napatingin sa tiyan ng asawa. May konting pag-aalinlangan na gumuhit sa mukha nito. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay mabilis na humarang si Cassandra at hinawakan ang mukha ni Jackson. Jackson, huwag ka maniwala sa kanya. Gagawa't gagawa ng kwentong babaeng yan para kaawaan mo. Galit na manipula ni Cassandra. Isipin mong kumpanya. Isipin mong yaman natin. Kapag hinayaan mo siyang mabuhay ngayon, babawiin niyang lahat ng sa atin at mabubulok tayo sa kulungan. Tapusin mo na ito kung gusto mong magkasama tayo habang buhay. Ang konting emosyon sa mga mata ni Jackson ay mabilis na napalitan ng pamilyar na lamig at kasakiman. Binitawan niya ng tuluyan si Margo at tumayo ng tuwid. Tama si Cassandra. Tapusin na natin to. Huwag, Jackson. Pakiusap ang anak natin. Pagmamakaawa ni Margo habang gumagapang pabalik gamit ang kanyang mga siko. Ngunit ang kanyang likod ay sumayag na sa mismong gilid ng matarik na bangin. Sa ilalim nun ay ang nangangalit at madilim na karagatan. Paalam, Margo. Salamat sa lahat ng yaman mo. Malamig at walang emosyong sabi ni Jackson. Nang walang pagatubili, binuhat niyang kanyang kanang paa at malakas na sinipa sa dibdib ni Margo. Isang matinding tilamsik ng dugo ang lumabas sa bibig ni Margo kasabay ng isang malakas na tili na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nawalan siya ng balanse at tuluyang nahulog sa madilim na kailaliman ng bangin.
Habang mabilis na bumababa ang kanyang katawan, nakita niya sa itaas ang magkayakap na sina Jackson at Cassandra. Nakangiti habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Sa mga segundong yun, bago pa man sumalpok ang kanyang katawan sa malamig na tubig, isang matinding panunumpa ang nabuo sa kanyang nawasak na kamalayan. Kung mabubuhay man ako, hindi ko kayo titigilan. Babalik ako at sisiguraduhin ko na sa impyernong bagsak ninyong dalawa. Kasabay ng malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa malalim at nangangalit na dagat ay ang tuluyang pagkawala ng malay ni Margo. Ang huling patak na ulan ng isang marupok na asawa ay tuluyan ng natuyo, pinalitan na naglalagablab na apoy ng paghihiganti. 5 taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang sugat ng nakaraan ay nanatiling sariwa sa bawat tibok ng puso ng babaeng nakatayo ngayon sa loob ng isang marangyang private suite sa Switzerland. Ang silid ay napapaligiran ng mga makabagong medikal na kagamitan at mga bintanang salamin na nagpapakita ng malamig na nyebe sa labas. Ngunit mas malamig pa sa nyebe ang aura na bumabalot sa babaeng nakaharap ngayon sa isang malaking salamin. Ang kanyang buong muka at ulo'y nababalutan ng puting medical na benda. Tanging ang kanyang 2 mata lamang ang nakalantad. Ang mga matang yun ay wala ng bakas ng kahinaan. Pinalitan na ito na naglalagablab na determinasyon at puot. Sa kanyang likod nakatayo si Don Fernando Tuazon, ang isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa buong Asya at Europa. Siya ang nakasagip sa nag-agaw buhay na katawan ni Margo 5 taon nang nakakaraan nang mapadpad ito sa pangpang ng isang pribadong isla. Puno ng bali at sugat ang katawan at nawala ng sanggol sa sinapupunan. Si Don Fernando nag-alaga at nagturing sa kanya bilang sariling dugo at laman. "Handa ka na ba, Esmeralda?" tanong ni Don Fernando gamit ang kanyang malalim at baritonong boses na puno ng otoridad. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang mga kamay na may suot na mamahaling singsing. Isa-isa niyang pinaluwag ang mga benda sa kanyang muka. Sa bawat pag-ikot ng tela, unti-unting nalalantad ang bagong obra maestra ng siyensya at medisina. Nang matanggal ang huling hibla ng benda, isang napakagandang muka ang humarap sa salamin. Wala nang mukha ng maawain at marupok na si Margo Marquez. Ang nakasalamin ngayon ay isang diyosa ng kagandahan, ngunit may itsurang nakamamatay. Ang kanyang mga mata ay naging mas matalas at tila nakakahipnotismo. Ang kanyang ilong ay perpektong matangos at ang kanyang mga labi ay may hubog na tila laging may lihim ng ngiti ng pagbawi. Salamat sa advanced reconstructive plastic surgery at sa bilyong-bilyong ginastos ni Don Fernando, nabigyan siya ng bagong pagkakakilanlan upang maging isang perpektong sandata. "Patay na si Margo Marquez, Papa," sagot niya. Ang kanyang boses ay hindi na umiyak ng tinig noon. Ito ay buo, mababat kasing lamig ng yelo. "Ang tanging natitira sa harap mo ay si Esmeralda Tuazon at handa na akong bawin ang lahat ng kinuha nila sa akin nang may kasamang interes." "Mabuti," gumiti na may pagmamalaki si Don Fernando. "Ang lahat ng aking koneksyon, bilyong-bilyong pondo at ang buong kapangyarihan ng Tuazon Global Conglomerate ay nasa ilalim na ng pangalan mo bilang nag-iisang tagapagmana. Walang sino man sa Pilipinas ang nakakaalam ng tunay mong pagkatao. Para sa kanila, ikaw ang pinakamakapangyarihang babae na darating sa bansa." Humarap si Esmeralda sa kanyang umaping ama. Ang kanyang pulang sutlang robe ay sumasayaw sa bawat galaw. "Kumusta ang sitwasyon ng aking mga paboritong kalaban sa Pilipinas?" Kinuha ni Don Fernando ang sumamahaling tablet at inabot ito sa kanya. "Ang Baltasar Enterprises na dating Marquez Holdings ng mga magulang mo ay isa na sa pinakamalaking real estate empire ngayon sa bansa. Sikat na sikat ang mag-asawang Jackson at Cassandra Baltasar bilang power couple. At ngayon sa aking mga espiya, nakatakda nilang ipagdiwang ang kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal sa susunod na linggo sa isang grandiosong selebrasyon." Tinitigan na Esmeralda ang screen ng tablet. Lumitaw doon ang mukha ni na Jackson at Cassandra. Nakangiti sa harap ng mga kamera. Mukhang masaya at marangya. Ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang, ang mga taong pumatay sa anak na nasa sinapupunan niya ay nagpapakasasa sa kayamanang ninakaw sa kanya.
Ang hawak niyang tablet ay halos magbitak sa tindi ng higpit ng pagkakahawak ng kanyang mga daliri. Isang mapait at nakakanginig na ngisi ang sumilay sa perpekto niyang mga labi. Ipagdiwang niyo ang anibersaryo niyo, Jackson. Cassandra, bulong ni Esmeralda habang ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit. Dahil sisiguraduhin ko na ang gabing yun ang magiging simula ng pagbagsak ninyo sa impyerno. Ang marangyang buhay na tinatamasa ninyo ay gagawin ko isang mahabang bangungot. Kailan mo gustong lumipad patungong Pilipinas sa aking anak? Tanong ni Don Fernando. Ngayon din, Papa, ihanda mong aking private jet. Utos ni Esmeralda habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kanyang malawak na walk-in closet. Kinuha niyang isang napakarangyang pulang gown na gawa sa mamahaling seda. Gusto kong personal na iabot ang aking regalo para sa aking mahal na asawa sa mismong gabi ng kanilang selebrasyon. Ang rina ng paghihiganti ay opisyal ng isinilang at sa kanyang pagbabalik, walang sino man ang makakapagligtas sa kanyang bagsik. Ang engranding ballroom ng Grand Hyatt Hotel ay napupuno ng ingay, tawanan at tunog ng mamahaling mga basa ng champagne. Naroon ang mga pinakamayayamang negosyante, kilalang politiko at mga tanyag na personalidad sa bansa upang saksihan ang ika-5 anibersaryo ng kasal ni Jackson at Cassandra Baltasar. Ang paligid ay napapalamutian ng mga kumikinang na kristal na chandelier at libo-libong sariwang puting rosas. Mukhang isang perpektong kaharian ng lugar para sa itinuturing na power couple ng youth couture at real estate. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Jackson, suot ang kanyang formal at pasadyang itim na toksido. Nakaangkla sa kanyang braso si Cassandra na mukhang rina sa kanyang puting gown na puno ng kumikinang na mga diamante. Hawak ni Jackson ang mikropono habang nakangiti sa harap ng mga kumikislap na kamera ng media. Maraming salamat sa lahat ng dumalo ngayong gabi. Pahayag ni Jackson at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang 5 taon ng aming pagsasama ni Cassandra ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang tunay na pag-ibig at katapatan ang nagtatagumpay. Kay Cassandra, ang aking reyna, salamat sa pagiging inspirasyon ko sa patuloy na pagpapalago ng Baltasar Enterprises. Nagsipagpalakpakan ng mga tao, puno ng paghanga, ngunit bago pa man makasagot si Cassandra upang magpasalamat, isang malakas at maras na kalabog ang narinig mula sa likuran. Bumukas ng sabay ang naglalakihang pinto ng ballroom na lumilika ng matinding ingay na pumutos sa musikang tumutugtog. Natahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ng leeg ay lumingon patungo sa pintuan. Isang babae ang dahan-dahan na pumasok. At tila huminto ang mundo ng bawat nakakita sa kanya. Nakasuot siya ng isang napakarangyang red silk gown na may mataas na slit na naglalantad sa kanyang perpekto at mapuputing binti. Sa bawat hakbang, ang bawat kilos niya ay puno na nag-uumapaw na otoridad, karangyaan at kumpiyansa na tila siya ang nagmamay-ari ng buong lugar. Sa likod niya ay 4 na naglalakihang personal bodyguard na nakasuot ng plantsadong itim na suit. Ang kanyang kagandahan ay nakakasilaw, ngunit ang aura na dala niya ay kasing lamig na kamatayan, sapat na para magpatahimik sa mga chismis ng mga mayayamang bisita. Sino siya? Isang reyna ba? Bulong-bulungan ng mga nasa gilid habang dahan-dahang naglalakad ang babae patungo sa gitna, napako ang tingin ni Jackson sa kanya. Biglang nakaramdam si Jackson ng isang kakaibang pamilyar na pakiramdam na nagpabilis sa tibok ng kanyang dibdib. Isang multo na nakaraan na pilit niyang tinatakwil sa kanyang utak. Si Cassandra naman ay agad na napatitig ng mariin. Nakaramdam ng matinding selos at kaba nang makitang perpekto at walang kapintasang mukha ng estranghera. Nang makarating ang babae sa tapat ng entablado, kinuha niyang isang mikropono mula sa natutulalang waiter sa tabi. Tinitigan niya sina Jackson at Cassandra ng diretso sa mga mata, isang titig na tila sumasaksak at nagpapatala sa takot sa kanilang mga puso. Magandang gabi sa lahat. Malamig at seryosong boses ng babae na dumaloy sa makabagong sound system ng hotel. Mukhang napakarilag ng selebrasyon ng inyong peking pag-ibig. Napakunot ang noo ni Jackson. Napalitan ng galit ang kanyang pagkabigla. Umakbang siya pasulong sa gilid ng entablado. Sino ka ba? Paano ka nakapasok dito nang walang imbitasyon? Ang gabing ito ay eksklusibo para sa aming mag-asawa at sa aming kumpanya.
Dahan-dahan nang umiti ang babae, isang ngiting puno ng lason at lihim na kahulugang nagpapataas ng balahibo ni Cassandra. Ako si Esmeralda Tuazon, ang nag-iisang tagapagmana at bagong CEO ng Tuazon Global Conglomerate. Pakilala niya. Isang napakalakas na bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Ang pamilyang Tuazon ay kilala sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya ng mga bilyonaryo sa buong Asya. Lumapit pa sa Esmeralda ng ilang hakbang, sapat na upang maamoy nina Jackson at Cassandra ang kanyang mamahaling pabango na amoy rosas at dugo. Tinignan niya si Cassandra mula ulo hanggang paa nang may pangahamak bago muling ibinalik ang kanyang matatalas na mata kay Jackson. Nandito ako para hindi makagulo sa inyong party, Mr. Baltasar. Nandito ko para ibalita sa iyo na bago magsimula ang program na ito, binili ko lang naman ang 70% ng mga shares ng kumpanya mo. At dahil doon, ako nang may-ari ng Baltasar Enterprises ngayon. Nalaki ang mga mata ni Jackson at Cassandra sa matinding gulat. Ang buong ballroom ay napuno ng kaguluhan habang si Esmeralda naman ay nanatiling nakatayo ng tuwid tulad ng isang reyna, hawak ang paunang tagumpay. Ang unang yugto ng kanyang paghihiganti ay opisyal na nagsimula. Ang boardroom ng Baltasar Enterprises ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga miyembro ng Board of Directors ay nakaupo ng tuwid, walang sinumang nangahas, nagumalaw ng ingay o kahit huminga ng malalim. Sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mamahaling nara, nakaupo si Esmeralda Tuazon sa pinakatampok na silya. Ang silya na dating pag-aari ng ama ni Margo at huling kinaupuan ni Jackson. Suot ang isang formal na puting designer pantsuit at nakapusod ang buhok, ang kanyang aura'y nagpapakita ng isang walang awang pinuno. Sa kanyang tabi nakatayo si Jackson at Cassandra. Baka sa mukha ng dalawa ang puyat, galit at labis na kahihiyan matapos ang naganap na iskandalo sa kanilang anibersaryo kagabi. Hindi sila nakatulog sa pag-iisip kung paano nakuha ng isang Esmeralda Tuazon ang kontrol sa kanilang kumpanya sa loob lang ng isang gabi. Hindi ako papayag! Basag ni Cassandra sa katahimikan habang nanginginig ang boses sa galit. Umakbang siya palapit sa lamesa at tinuro si Esmeralda. Jackson, ako ang nagpapatakbo ng kumpanyang ito sa loob ng 5 taon. Hindi mo pwedeng pasukin ng pamamahala dito at umaktong parang ikaw ang batas, Miss Tuazon. Dahan-dahang binaba ni Esmeralda ang kanyang mamahaling panulat sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog nun ay parang hatol ng kamatayan sa pandinig mga naruroon. Tinignan niya si Cassandra na may malamig at mapanuyang titig. Correction, Mrs. Baltasar. Binayad ngunit mapanganib ang boss ni Esmeralda na umalingaw-ngaw sa silid. Hindi ko lang iniisip na ako ang batas. Ako talagang batas dito ngayon. Hawak ko ang 70% ng shares. Sa madaling salita, mga empleyado ko na lang kayo. At kung hindi mo kayang irespetong posisyon ko, malaya kang lumabas sa pinto na yan at huwag ka nang babalik. Ikaw! Susugod sana si Cassandra, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Jackson sa braso para pigilan. Humarap si Jackson kay Esmeralda, pilit na pinapakalmang sarili upang maisalbang natitira nitong dignidad. Miss Tuazon, alam namin ang kapangyarihan ng pamilya mo, pero negosyo to. May mga legal na proseso tayo na dapat sundin. Hindi mo pwedeng bastusin ang asawa ko sa harap ng board. Isang maikling tawang pinakawalan ni Esmeralda, isang tawang nagpataas ng balahibo ni Jackson dahil sa pamilyar na tunog noon. Legal na proseso, Mr. Baltasar? Nakakatawang marinig ang mga salitang legal mula sa isang taong nagnakaw ng kumpanya mula sa mga dating nagmamay-ari nito. Natigilan si Jackson. Biglang pumasok ang takot sa kanyang dibdib. Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, alam ko kung paano napunta sa iyong kumpanyang ito 5 taon na nakakaraan matapos mamatay ang pamilyang Marquez. Seryosong sagot ni Esmeralda habang nakatitig ng diretso sa nangangatog na mga mata ni Jackson. Ngunit nandito ako para sa negosyo, hindi para sa kwentong pampamilya mo. Kaya simulan na natin ang balasahan. Inilahad ng sekretary ni Esmeralda ang ilang mga dokumento sa harap ng mga board members. Mula ngayon, tinatanggal ko na si Cassandra Baltasar bilang Chief Marketing Officer. Malamig na deklara ni Esmeralda. Ang kanyang mga nagdaang project ay puno ng anomalya at pagwawaldas ng pondo ng kumpanya. Binababa ko siya sa posisyon bilang siyang ordinaryong marketing assistant. At ikaw naman, Jackson. Nalaki ang mga mata ni Cassandra. Ano? Assistant? Jackson, huwag ka pumayag!
Tumingin si Esmeralda kay Jackson na ngayon ay namumutla na. Mananatili ka bilang president, ngunit lahat ng desisyon mo, maliit man o malaki, ay kailangang dumaan sa approval ko bilang chairperson at CEO. Madaling salita, ikaw ang aking puppet. Napakasama mo! Sigaw ni Cassandra habang umaagos ang luha ng galit sa kanyang mukha. Sino ka ba talaga para gawin to sa amin? Dahan-dahan na tumayo si Esmeralda mula sa kanyang silya. Lumakad siya patungo sa kinaroonan ni Jackson at Cassandra. Huminto siya sa tapat ni Cassandra. Sapat na upang maramdaman ng huli ang nakakapanginig na presensya ng bagong may-ari. Ako ang bangungot na binuo niyo, Cassandra. Bulong ni Esmeralda na sapat lang para marinig ng dalawa. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mag-umpisa na kayong magtrabaho sa bagong posisyon niyo. Dahil ito pa lang ang unang araw ng impyernong ipaparanas ko sa inyo. Naiwang tulala at nanginginig sa galit ang mag-asawa habang marangyang naglalakad palabas ng boardroom sa Esmeralda. Kasunod ang kanyang bodyguard. Ang unang hampas ng kanyang latigo ay tumama ng diretso sa puso ng mga nagtaksil. Ang marangyang mansyon ng mga Baltasar na dating tahanan ng pamilyang Marquez ay binalot ng ingay ng mga nababasag na gamit. Isang mamahaling kristal ng florera ang humampas sa pader at nagkapira-piraso. Galit na galit si Cassandra habang hindi mapakali sa pagkaladlakad sa loob ng kanilang malawak na sala. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindi ng kahihiyang dinanas niya sa kumpanya kaninang umaga. Ang pagbaba sa kanya mula sa pagiging Chief Marketing Officer patungo sa pagiging isang ordinaryong assistant ay isang malaking sampal sa kanyang pagkatao. Hindi ko matatanggap ito, Jackson! Hysterical na sigaw ni Cassandra habang tinuturong kanyang asawa na nakaupo sa sofa, nakahawak sa kanyang sumasakit na ulo. Assistant? Pinagmukha akong basahan ng Esmeralda Tawason na yan sa harap ng mga board members. At ikaw wala ka malang ginawa. Hinayaan mo lang siyang tapakan ng pagkatao ko. Tumahimik ka nga, Cassandra. Bulyaw din ni Jackson sabay tayo ng marahas. Pula rin ang mga mata nito dahil sa stress at pagod. Akala mo ba, ikaw lang ang nahihirapan? Tinanggalan niya ako ng kapangyarihan. President kang titulo ko pero para lang akong aso naghihintay ng pirma at ng utos niya. Nawala sa atin ang 70% ng kumpanya sa loob lang ng isang gabi. Kaya mag-isip ka naman. Bakit hindi mo gamitin ang galing mo sa pang-aakit, Jackson? Sarkastikong banat ni Cassandra habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Ganyan naman ang ginawa mo kay Margo noon, hindi ba? Inakit mo, pinaikot mo hanggang sa ibigay sa iyong lahat. Bakit hindi mo gawin kay Esmeralda Tawason ngayon para mabawi natin ang shares? Isang matalim na tingin ang pinukol ni Jackson kay Cassandra. Pag mong madami-dami si Margo dito, Cassandra, patay na siya. Patay na nga, pero bakit parang multo siya na nagpapasunod sa atin ngayon? Sigaw ni Cassandra bago tuluyang napaupo sa sofa at umiyak sa tindi ng galit at takot. Ang presensya ni Esmeralda Tawason ay nag-iwan sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na pangamba, isang pakiramdam na tila may nakatagong patalim sa bawat ngiti nito. Habang nag-aaway ang mag-asawa sa loob ng kanilang mansyon, isang itim na mamahaling kotse ang nakaparada sa labas ng kanilang tarangkahan. Sa loob nun, nakaupo sa backseat si Esmeralda Tawason. Binaba niya ng konti ang salamin ng bintana habang nakatingin sa naglalakihang ilong ng mansyon na dati niyang tahanan. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang baso ng red wine. Nagsisimula pa lang ang palabas sa aking mga mahal. Bulong ni Esmeralda sa hangin, kasunod ang isang malamig at mapanganib na ngisi. Kinuha niyang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang tapat na tauhan na si Mark. Mark, kumustang ikalawang bahagi ng plano? Handa ng lahat, Miss Esmeralda. Sagot na lalaki sa kabilang linya. Ang supplier ng Baltasar Enterprises sa pinakamalaking project nila ngayon, ang Marquez Heights Condominium, ay handa nang mag-pull out ng kanilang mga kontrata sa oras na ibinigay mo ang hudyat. Malulubog sa bilyong-bilyong utang ang kumpanya kung hindi nila matatapos ang project sa tamang oras. Mabuti, marahas, na boses ni Esmeralda ngunit puno ng lason. Gusto kong maramdaman ni Jackson ang pakiramdam na maipit sa patalim. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang makasariling lalaki kapag ang sarili niyang pangalan at yaman ang nanganganib. Paano si Cassandra, ma'am? Tanong pa ni Mark. Tumingin muli si Esmeralda sa direksyon ng mansyon. Si Cassandra? Hayaan mo siya na pumasok bukas bilang assistant.
Bigyan niyo siya ng pinakamabigat at pinakamaruming trabaho sa marketing department. Gusto kong unti-unti niyang makalimutan ng pakiramdam ng pagiging isang reyna. Ibinaba ni Esmeralda ang tawag at inisip ang kanyang dinadalang anak na nawala 5 taon nang nakakaraan. Ang sakit ng kanyang puso ay muling nag-alab bilang isang matinding apoy ng paghihiganti. Pinanood niya ng magarbong masyon mula sa labas. Alam niyang ang unang lamat ng pagsasama ni Jackson at Cassandra ay nagawa na niya. Ang kompetisyon ng kasakiman ay takot na opisyal na magsimula sa pagitan ng mag-asawa at si Esmeralda ang hawak ng huling baraha para sa kanilang tuluyan na pagkawasak. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malaking bintana ng marketing department ng Baltasar Enterprises ay hindi nakakapagpagaan sa mabigat na atmosfera sa loob ng silid. Nakatayo si Cassandra sa gitna ng opisina, suot ang kanyang mamahaling designer na dress at high heels. Ngunit ang kanyang muka ay balot ng matinding puot at kahihiyan. Ang mga empleyado na dati niyang sinisigawan at pinapagalitan ay pabalik-balik ngayon sa kanyang harapan. May dalang mga makakapal na folder at pilit iniiwasan ang kanyang mga mata. Ito ang kailangang i-photocopy at i-encode bago magtanghalian. Marketing Assistant Cassandra. Walang emosyon na sabi ng bagong marketing manager na ipinalit ni Esmeralda sa kanya. Habang nilalapag ang 2 naglalakihang kahon ng mga lumang dokumento sa kanyang mesa. Ano? Nanginig ang boses ni Cassandra sa galit habang nakatitig sa tambak na papel. Trabaho ito ng mga intern. Ako ang asawa ng president ng kumpanyang ito. Wala kayong karapatan na utusan ako ng ganito. Dito ka sa kumpanya ko, walang asawa ng president ang may special na pribilehiyo kapag bagsak ang performance. Isang malamig at pamilyar na boses ang sumabat mula sa may pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Esmeralda Tuazon. Suot niyang isang eleganteng navy blue slit dress na lalong nagpadakila sa kanyang marangyang presensya. Kasunod niya ang kanyang 2 matatangkad na bodyguard. Agad na nagsipagtayuan at yumukod ang mga empleyado bilang paggalang maliban kay Cassandra na natiling nakatayo ng tuwid habang mariing nangangalit ang mga ngipin. Lumapit si Esmeralda sa mesa ni Cassandra. Dahan-dahan tinanggal ang kanyang mamahaling sunglasses at tinitigan si Cassandra mula ulo hanggang paa. Isang mapanoyang ngisi ang sumilay sa kanyang perpektong mga labi. Mukhang hindi ka pa nagsisimula sa mga inuutos sa'yo, Cassandra. Banayad na sabi ni Esmeralda, ngunit ang bawat salita ay may talim ng isang kutsilyo. O baka naman, hindi mo alam kung paano gumamit ng photocopy machine dahil sanay kang ibang gumagawa ng trabaho para sa'yo. Huwag mo kong makasa, Cassandra Esmeralda Tuazon! Bulyaw ni Cassandra, tuloy na nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon sa harap ng mga empleyado. Alam ko kung anong ginagawa mo. Sinasadya mo to para ipahiya ako. Pero tandaan mo, hindi ako luluhod sa isang estrangherang katulad mo. Hindi nagbago ang kalmado at malamig na ekspresyon sa mukha ni Esmeralda. Sa halip humakbang siya papalapit, sapat na upang maramdaman ni Cassandra ang nakakapanginig na aura ng bilyonaryo. Estranghero? Bulong ni Esmeralda na may kakaibang tonong nagpabilis sa tibok ng puso ni Cassandra. Sigurado ka ba, Cassandra? O baka naman natatakot ka dahil ang bawat latigo ko ngayon ay nagpapaalala sa iyo ng mga kasalanang ginawa mo 5 taon nang nakakaraan? Natigilan si Cassandra, biglang nakaramdam ng malamig na pawis ng kanyang likuran. Ang paraan ng pagtitig sa kanya ni Esmeralda ay kapareho ng huling titig ni Margo bago to nahulog sa bangin, puno ng puot at sumpa. Bago pa man makapagsalita si Cassandra, sadyang naitulak ni Esmeralda ang isang baso ng mainit na kape na nasa ibabaw ng mesa. Natapon ang maitim at mainit na likido na dumiretso sa mamahaling puting sapatos at laylayan ng damit ni Cassandra. Ah! Ang damit ko! Tili ni Cassandra habang napapaatras. Ngunit huli na dahil nabahira ng kanyang kasuotan. Oh, look what you've done to your dress. Walang emosyon sabi ni Esmeralda habang kumukuha ng isang piraso ng tissue. Imbis na iabot kay Cassandra, binitawan niya ito sa sahig. Mismo sa tapat ng sapatos ng babae. Punasan mo yan, Cassandra, at siguraduhin mo na malinis ang sahig bago ko bumalik. Ayoko na may dumi sa kumpanya ko. Hindi ko gagawin yan! Umiyak na sa galit si Cassandra. Tumingin si Esmeralda sa marketing manager.
Kapag hindi niya nilinis ang kalat na yan, sa loob ng 5 minutes, i-demote siya bilang janitress ng building na to at bawasan ng 50% ang sahod niya. Nang marinig ang banta, napakagatlabi si Cassandra. Ang kanyang karangyaan at pride ay unti-unting dinudurog na kapangyarihan ng pera ni Esmeralda. Dahan-dahan, habang umaagos ang luha ng matinding kahihiyan, lumuhod si Cassandra sa sahig upang simulang punasan ng natapong kape gamit ang tissue. Nakatayo lang si Esmeralda sa itaas niya, nakapamulsa habang pinapanood ang huwad na rinang gumagapang sa kanyang paanan. Ang paghihiganti ay unti-unti na nagbubunga. At ito pa lang ang simula ng totoong pagluhod ng mga nagtaksil. Ang marangyang opisina ng President sa Baltasar Enterprises ay naging mistulang isang kulungan para kay Jackson. Pabalik-balik siya sa paglalakad habang hawak ang kanyang cellphone. Pilit na tinatawagan ang kanilang mga pinakamalalaking investor at supplier. Ngunit walang sumasagot at puro lamang tunog ng abalang linya o kaya naman ay malamig na tanggi mula sa mga sekretarya ang kanyang natatanggap. Nanginginig ang kanyang mga kamay at ang kanyang formal na suit ay gusot-gusot na dahil sa matinding stress. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina nang walang katok at pumasok si Cassandra na namamagapang mga mata mula sa kahihiyan na dinanas sa marketing department kanina. "Jackson, anong balita sa Marcus Heights?" Umiyak na tanong ni Cassandra, binalot ng takot ang buong pagkatao. "Narinig ko ang mga bulong-bulungan. Naibababa, totoo ba na nag-pull out ang lahat ng construction material suppliers natin?" Hindi makasagot si Jackson. Bagsak ang kanyang mga balikat nang ibaba niya ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi lang suppliers, Cassandra. Pati ang 3 sa pinakamalalaking bangko na nagpopondo sa project nagpadala ng notice of withdrawal. Ngayong hapon, bilong-bilong pisong kailangan nating bayaran bilang penalty kung hindi natin may tutuloy ang pagpapatayo ng condominium sa susunod na buwan. "Paano nangyari yon?" sigaw ni Cassandra. Tuluyan na nagpanik. "Kilalang kumpanya natin. Sinong may sapat na kapangyarihan para pilitin sila talikuran tayo?" "Ako." Isang maikli, matigas at malamig na salita ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa pinto, dahan-dahan na pumasok si Esmeralda Tuazon. Suot niyang isang eleganteng itim na tailored blazer at pencil skirt habang may hawak na isang manipis na folder. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng takong na tila orasan na nagbibilang na nalalabing oras na mag-asawa sa mundo ng karangyaan. "Ikaw?" Nalilisik ang mga mata ni Jackson habang nakatitig kay Esmeralda. "Esmeralda, negosyong pinag-uusapan natin dito. Ang Marcus Heights ang pinakamalaking project ng kumpanyang ito. Kapag bumagsak yon, malulubog sa utang ang Baltasar Enterprises. Bakit pa sinisirang sarili mong kumpanya?" Dahan-dahang umupo si Esmeralda sa bakanteng silya sa harap ng mesa ni Jackson. Isang mapait at nakakatunaw na ngisi ang sumilay sa kanyang perpektong mukha. "Sinisira ang sarili kong kumpanya? Mr. Baltasar, huwag mo kalimutan ng Tuazon Global ay may sapat na pondo para bilihin ang buong kumpanyang ito ng 5 beses nang hindi malang nababawasan ang yaman ko." Banayad ngunit mapanganib ang kanyang tinig. "Ang mga supplier at bangko na tumalikod sa'yo, binayaran ko sila ng triple upang iwan ka. Gusto ko lang makita kung gaano ka kagaling maging leader kapag wala ka ng perang hawak." "Napakademonyo mo!" sigaw ni Cassandra, sumusunod kay Esmeralda, ngunit mabilis na humarang ang 2 bodyguard nito na may matatalas na tingin. Napaurong si Cassandra, nanginginig sa takot at galit. Tumayo si Esmeralda at nilapag ang folder sa harap ni Jackson. "Ayan ang kasunduan. Dahil sa kapabayaan mo at sa paparating na pagkabangko ng proyekto, may karapatan ako na bawiin ang natitirang 30% ng shares mo bilang garantiya sa mga utang ng kumpanya. Pirmahan mo yan, Jackson, at manatili ka bilang empleyado ko. Kung hindi, hahayaan ko na makulong kayong 2 ni Cassandra dahil sa mga utang na hindi niyo mababayaran." Napatingin si Jackson sa dokumento. Kung pipirmahan niya ito, tuluyan ang mawawala sa kanyang kumpanyang pinagpatayan niya. Ang kumpanyang ninakaw niya kay Margo. Ngunit kung hindi niya ito pipirmahan, kulungan ang kanyang bagsak. Ang kanyang kasakiman ay unti-unti naging bitag na sumasakal sa sarili niyang leeg. "Jackson, wag!" Pagmamakaawa ni Cassandra habang hinahawakan ang braso ng asawa. "Kapag pinirmahan mo yan, wala na tayong natitira. Magiging pulubi tayo." Tinignan ni Jackson si Cassandra at sa unang pagkakataon, nakita ni Cassandra ang matinding kawalan ng pag-asa at lamig sa mga mata ng kanyang asawa.
Marahas na tinabig ni Jackson ang kamay ni Cassandra. Kinuha niya ang panulat at dahan-dahan na pinirmahan ng dokumento habang umaagos ang luha ng matinding pagkatalo sa kanyang mga pisngi. Kinuha ni Esmeralda ang folder at tinignan ang pirma ni Jackson. Isang matangumpay at walang awang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Salamat sa tiwala, Mr. Baltasar," malamig na sabi ni Esmeralda bago tumalikod. Huminto siya sandali malapit sa pinto nang hindi lumilingon. "Maganda kayo dahil ngayong kumpanya ko na ang buong lugar na to, sisiguraduhin ko na ang susunod na mawala sa inyo ay ang mansyong tinitirahan ninyo." Naiwang nakaluhod si Jackson sa kanyang marangyang silid habang si Cassandra sumisigaw sa galit at takot. Ang kastilyong tinayo nila sa ibabaw ng dugo at kasinungalingan ay opisyal lang gumuho sa ilalim ng mga paa na nagbabalik ng asawa. Ang langit sa gabing iyon ay muling nagbabadya ng bagyo. Tila isang madilim na pag-uulit ng gabi 5 taon nang nakakaraan. Sa loob ng marangyang mansyon, nagmamadaling mag-impake ng mga gamit sina Jackson at Cassandra. Puno ng takot at tensyon ang bawat sulok ng bahay. Ang mga mamahaling damit at alahas na ninakaw nila gamit ang pera ng mga Marquez ay magulo nilang sinusubo sa mga malalaking maleta. "Bilisan mo, Cassandra!" sigaw ni Jackson habang nanginginig ang mga kamay sa pagpapadulas ng zipper ng kanyang bag. "Nakatanggap ako ng sulat mula sa korte kaninang hapon. Ang mansyon nito ay ginamit palang collateral sa mga nagdaang pautang ng Baltasar Enterprises na binili na rin ng Tuason Global. May foreclosure order na." "Hindi to pwede!" umiyak na hiyaw ni Cassandra habang yakap-yakap ang kanyang mamahaling bag. "Ito ang patunay na tagumpay natin, Jackson. Hindi tayo pwedeng palayasin na parang mga aso sa sarili nating pamamahay. Hindi niyo to pamamahay. At kailanman, hindi to naging sa inyo." Isang boses na mas matalas pa sa kidlat na gumuhit sa labas ng bintana ang narinig mula sa may pinto ng sala. Sabay na napalingon ang mag-asawa. Nakatayo doon si Esmeralda Tuazon. Suot ang isang mahabang itim na trench coat. Sa kanyang likod ay hindi na lang ang kanyang mga personal na bodyguard ang kasama, kundi 3 opisyal ng korte at ilang armadong security guard. "Esmeralda Tuazon," singal ni Jackson habang lumalabas sa mga ugat sa kanyang leeg. "Wala kang utang na loob. Nakuha mo ng kumpanya ko. Pati ba naman ang bahay namin ay kukunin mo pa?" "Bahay niyo?" Isang hakbang ang ginawa ni Esmeralda at ang kanyang mga mata ay naging kasing talas ng patalim sa ilalim ng liwanag ng chandelier. "Ang lupang ito, ang bawat haligi ng mansyong ito ay tinayo gamit ang pawis at dugo ng aking pamilyang Marquez. Kaya, kung wala kayong utang na loob, Mr. Baltasar, pumasok na dito bilang mag-iina. Ninakaw at pumatay nang makuha ang hindi sayo." Natigil si Jackson sa huling salitang ibinikas ni Esmeralda. "Pumatay? Paano nalaman ng babaeng ito ng tungkol sa lihim na pilit niyang binabaon sa limot?" Minalit si Jackson ng isang matinding kilabot. Ipapatupad ang utos, mahimbing na utos ni Esmeralda sa mga sheriffs ng korte. Mabilis na kumilos sa mga opisyal at security guards. Marahas nilang kinuha ang mga maleta ni na Jackson at Cassandra at dinala patungo sa malaking pinto. Hinawakan ng 2 guards si Cassandra sa braso na magsimula itong magwala at manakit. "Bitawan niyo ako! Mga hayop kayo! Jackson, tulungan mo ako!" Tili ni Cassandra habang pilit na nagpupumiglas. Ang kanyang buhok ay nagulo na at ang kanyang makeup ay natunaw na dahil sa luha ng galit at takot. Hinarap ni Esmeralda si Jackson na nanatiling nakatayo ng nanginginig, sapat na upang maramdaman ito ang kanyang malamig na paghinga. 5 taon mo akong pinanood na mahulog sa madilim na bangin, Jackson. Ngayon, panoorin mo naman kung paano ko kayo itatapon sa kalsada." Nalaki ang mga mata ni Jackson. Ang katagang yun, ang paraan ng pagbigkas na yun ay tuluyan nagpabukas sa kanyang alaala. "Ikaw? Hindi maaari. Margo?" Hindi sumagot si Esmeralda gamit ang salita. Sa halip, isang nakakapanghilakbot ng ngiti ang sinukli niya bago binigyan ng hudyat ang mga guard. Kaladkad ng mga to si Jackson palabas ng mansyon. Kasunod si Cassandra na patuloy sa pag-iyak at pagmumura. Tinapon ng mag-asawa sa labas ng malaking gate ng mansyon kasamang kanilang mga maleta, kasabay ng pagpindot ni Esmeralda sa remote control upang sirain ang otomatikong gate ay ang biglang pagbuhos ng napakalakas at malamig na ulan. Basang-basa sina Jackson at Cassandra sa gitna ng kalsada. Walang pera sa bulsa, walang kumpanya at wala nang masisilungan. Napaupo si Cassandra sa basang semento, yakap ang kanyang sarili habang humihikpi.
Si Jackson naman ay nakatitig sa bintana ng mansyon kung saan nakatayo si Esmeralda Tuazon. Nakatingin sa kanila mula sa itaas tulad ng isang reynang nagwagi sa digmaan. Ang asawang pinagkaisahan na titinapon nila sa ulan noon ay siya ring ulan na tumatapos sa kanilang marangyang buhay ngayon. Ang amoy ng amag, lumang simento at basurang nanggagaling sa labas ng bintana ng maliit na apartment sa isang madilim na eskinita sa Maynila ang pumalit sa marangyang halimuyak na nakasanayan niya na Jackson at Cassandra. Nakaupo si Cassandra sa gilid ng isang sira-sirang kama. Nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mga mata ay nanlalalim at puno ng maitim na bilog. Ang kanyang dating makinis at mamahaling balat ay tila nawala na ng sigla. Nababaliw na siya, ang bawat kalabog sa labas ng pinto, ang bawat tunog ng sasakyan ay nagpapatalon sa kanyang puso sa takot na baka ang mga tauhan naman ni Esmeralda Tuazon ang dumating. Hindi ko na kaya to, Jackson, bulong ni Cassandra habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Wala na tayong pera, ang mga credit card natin na-block na lahat, ang mga ari-arian natin kinuha niya. Natutulog tayo sa lugar na parang kulungan ng mga daga. Kailangan natin siyang patayin. Kung paano natin pinatay si Margo, dapat gawin din natin yun sa babaeng yun. Tumahimik ka, Cassandra, bulyaw ni Jackson na nakatayo sa tabi ng bintana habang humihit-hit ng murang sigarilyo. Ang kanyang mukha ay balbasarado na, gulong-gulo ang buhok at baka sa matinding pagka-pressure. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo ba naintindihan kung gaano ka makapangyarihan ang pamilyang Tuazon? Isang maling galaw lang natin, baka hindi lang kulungan ng bagsak natin. Takot ka? Tumayo si Cassandra at maras ay tinulak si Jackson sa dibdib. Nung pinatay natin si Margo at ang mga magulang niya, hindi ka natakot, hindi ba? Bakit ngayon? Puro ngang mo sa Esmeralda na Tuazon na yon. Dahil si Esmeralda Tuazon at si Margo ay iisang tao, sigaw ni Jackson na tuluyan ang nawalan ng preno sa kanyang emosyon. Natahimik ang buong silid. Ang tanging narinig na lang ay ang malalim na paghinga ni Jackson at ang patak ng sirang gripo sa banyo. Nalaki ang mga mata ni Cassandra. Unti-unting napalitan ng kilabot ang galit sa kanyang muka. Anong sinasabi mo? Nautal na tanong ni Cassandra habang lumalayo ng bahagya kay Jackson. Patay na si Margo. 5 taon na nakakaraan. Personal nating nakita kung paano siya nahulog sa bangin at nilamon ng dagat. Imposible ang mga sinasabi mo. Yun din ang akala ko, Cassandra. Lumapit si Jackson sa kanya, tinawak siya na mahigpit sa magkabilang balikat. Pero tandaan mong sinabi niya sa akin bago tayo palayasin sa mansyon. Alam niya ang bawat detalye ng gabing yun. At ang paraan ng pagngiti niya, ang paraan ng pagtiting niya sa atin sa tuwing nagpapasakit siya. Si Margo yun, Cassandra. Nagbalik siya para singilin tayo. Naupo si Cassandra sa sahig at tuluyan ang nanghinang kanyang mga binti. Ang paranoia na matagal na nagpapahirap sa kanyang utak ay tila nahanap ng kumpirmasyon. Kung totoong si Margo at si Esmeralda Tuazon ay iisa, ibig sabihin walang kawalang kanilang mga buhay. Ang buong bilyong-bilyong yaman ng pamilyang Tuazon ay gagamitin ito para siguraduhin dumana sila ng impyerno bago mamatay. Habang nagpapanik ang mag-asawa sa loob ng maruming apartment, si Esmeralda Tuazon naman ay nakaupo sa loob ng kanyang nakakasilaw at malawak na opisina sa Tuazon Global Operations Tower. Hawak niyang isang lumang litrato, ang litrato ng kanyang huling ultrasound bago siya ihulog sa bangin ni Jackson. Dahan-dahan na pumatak isang luha sa kanyang pisngi, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang kanyang muka ay muling nangalit sa galit. Pumasok si Mark, ang kanyang tapat na assistant. Mrs. Esmeralda, natuntun na namin ang lokasyon kung saan nagtatago sina Jackson at Cassandra. Isang maliit na apartment sa Maynila. Ayon sa mga nakakabit nating wiretap, nagsimula na sila maghinala sa totoong pagkakakilanlan mo. Hayaan mo silang maghinala, Mark. Malamig na sabi ni Esmeralda habang binababang litrato sa loob ng kanyang drawer at nilak ito. Gusto kong mabuhay sila araw-araw sa ilalim ng takot. Ang takot na bawat pagpikit ng kanilang mga mata, mukha kong makikita nila. Ano ang susunod nating hakbang, madam? Tanong ni Mark, tumayo si Esmeralda at lumakad patungo sa glass wall ng kanyang opisina. Tinatanaw ang naglalakihang mga ilaw ng lungsod. Ilabas mo na ang huling ebidensyang hawak natin sa pulisya. Ang mga peking dokumento ng Marcus Holdings, ang report ng sabotahe sa sakyan ng mga magulang ko, at ang testimonya ng mga saksi sa gabing nahulog ako sa bangin. Tapusin na natin ang larong ito, Mark.
Gusto ko silang makitang may suot ng kulay orange na damit sa likod ng rehas. Ang anino na nakaraan ay tuluyan ng lumamon sa mag-asawa at si Esmeralda Tuazo nang magsisilbing hukom na magbababa ng huling hatol ng kamatayan sa kanilang kalayaan. Ang madilim na iskinita sa Maynila ay biglang nabulabog ng tunog ng pag-unahan ng mga sirena ng pulisya. Ang pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng otoridad ay nagbigay ng nakakatakot na kulay sa basang kalsada. Sa loob ng maraming apartment, nakatayo si Jackson nang marinig ang ingay sa ibaba. Mabilis niyang binawi ang kurtina ng bintana at nalaki ang kanyang mga mata nang makitang mahigit 10 armadong pulis na pumapalibot sa kanilang gusali. "Cassandra, ang mga pulis!" Nanginginig at pasigaw na sabi ni Jackson habang mabilis na binubuksan ng drawer para kunin ang isang lumang baril na natitira sa kanya. "Nahanap nila tayo. Alam nila kung nasaan tayo." Napatayo si Cassandra, tuluyan ng binalot ng histerya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot habang nakikinig sa mabibigat na yabag ng sapatos paakit sa hagdan. "Hindi ako pwedeng makulong, Jackson. Hindi ako mabubuhay sa loob ng rehas. Gawin mo ng paraan para sa pagprotekta mo ko." Isang malakas na katok yung manig sa marupok na pinto ng kanilang silid. "Walang susuko!" sigaw ni Cassandra habang tinulak si Jackson patungo sa pinto. "Barilin mo sila, Jackson! Umalis na tayo!" "Ibagsak mo ang baril, Jackson!" utos ng pulis. Sa tindi ng takot at pagkawala sa sarili, binuhat ni Jackson ang baril at itinutok sa mga pulis. Isang malaking pagkakamali. Dalawang magkakasunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa loob ng malit na silid. Tumama ang bala sa kanang balikat at binti ni Jackson, dahilan upang mabitawan niya ang armas at bumagsak sa sahig. Habang umaagos ang malapot na dugo ng kanyang asawa upang pukasan ito ng posas. Mabilis ding hinawakan ng dalawang babaeng pulis si Cassandra sa magkabilang braso at marasay tinaas ang kanyang mga kamay sa likod upang pusasan. Umiiyak, sumisigaw at nagwawala si Cassandra habang hinihila nila palabas sa silid. Ang kanyang karangyaan, kagamitan, kagandahan at pride ay tuloy nang natapos. Mukha na siyang basang-basahan. Habang kinakaladkad sila pababa ng hagdanan ng gusali, sinalubong ng makapal na grupo ng mga reporter. At sige na nakaguluhan yon, nakatayo sa tabi ng isang marangyang itim na kotse, si Esmeralda Tuazon. Suot ang kanyang eleganteng puting trench coat. Nakatayo si Esmeralda nang tuwid at walang kahit na anong emosyon sa kanyang mukha habang pinapanood ang dugoang si Jackson at ang umiiyak na si Cassandra na ipinapasok sa loob ng mobile car ng pulisya. Nang magtagpo ang mga mata ni Cassandra at Esmeralda, lalo nagwala si Cassandra. "Esmeralda Tuazon, o kung sino ka mang demonyo ka! Hayop ka! Sisiguraduhin kong babalik ako at papatayin kita!" Tinitigan sila ni Esmeralda hanggang sa maisara ang pinto ng sasakyan ng pulis. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroonan ng dugo ni Jackson na pumatak sa semento. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Esmeralda. Ramdam ang unti-unting pagkagumaan ng bigat sa kanyang dibdib. "Yan ang unang bayad sa buhay ng mga magulang ko at ng anak ko, Jackson." Bulong ni Esmeralda sa hangin habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Pumasok si Esmeralda sa loob ng kanyang kotse habang ang mga sirena ng pulisya ay unti-unting nawawala sa kalayuan. Ang hustisya ng batas ay nagsimula na, ngunit ang personal na impyernong inihanda ni Esmeralda para sa dalawa sa loob ng rehas ay kasalukuyan pa lamang na mag-uumpisa. Ang amoy ng kalawang, ihi at pawis ang sumalubong kay Esmeralda Tuazon nang pumasok siya sa loob ng madilim at masikip na visiting area ng provincial jail. Napapaligiran ng silid ng makakapal na rehas na bakal at malamig na semento. Bumukas ang bakal na pinto at magkasunod na pumasok sina Jackson at Cassandra, kinaladkad ng mga gwardya. Nakasuot na sila ng kulay kahel na uniform ng bilanggo. Si Jackson ay may saklay pa dahil sa natamong bala sa binti, habang si Cassandra naman ay mukhang kaluluwang ligaw. Gulo-gulo ang buhok. Nang makaupo ang dalawa sa tapat ni Esmeralda, marahas na hinawakan ni Cassandra ang harang sa salamin. "Nandito ka ba para pagtawanan kami? Esmeralda Tuazon? Nakuha mo ng lahat. Ano pa bang gusto mo sa amin?" Sigaw ni Cassandra, nanginginig ang boses sa galit. Hindi natinag si Esmeralda, na natili siyang kalmado habang dahan-dahang kinuha ang telepono na nakakonekta sa kabila ng salamin. Senyas niya sa dalawa na kunin din ng kani-kanilang handset. Nanginig na binuhat ni Jackson ang telepono habang si Cassandra naman ay maras na inagawang isa pa. "Gusto ko lang makita kung paano isuot na isang hari-trinang uniform ng mga kriminal.
Malamig na umpisa ni Esmeralda at ang kanyang boses sa telepono ay parang lasa na pumapasok sa pandinig ng mag-asawa. Bagay sa inyo ang kulay orange, mas bagay sa inyo ang mabuhay sa dumi. Sino ka ba talaga? Mariing tanong ni Jackson habang ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat anggulo ng mukha ng babae sa harap niya. Hindi ka lang isang bilyonaryo na biglang sumulpot. Alam mong lahat ng tungkol sa amin. Kung may kung ano sa'yo na nagpapahiwatig na kilalang kilala mo kami. Isang matabang at mapait na tawang pinakawalan ni Esmeralda. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa salamin, sapat na para makita ni na Jackson at Cassandra ang matatalas at pamilyar na hugis ng kanyang mga mata. Ang mga matang puno ng sumpa. 5 taon na nakakaraan. 5 taon, Jackson. 5 taon ninyong inakala ng dugong dumanak sa bangin ng Tagaytay ay tuluyan ng naanod ng ulan. Bulong ni Esmeralda, ngunit sapat ang tinig niya para mapagtakbo ng malamig na kilabot sa likod ng mag-asawa. Inakala niyo ng asawang tinulak mo, Jackson, at ang kaibigang pinagkanulo mo, Cassandra, ay naging pagkain ng mga isda sa dagat. Nalaki ang mga mata ni Cassandra, nabitawan niyang handset ng telepono at napaurong sa kanyang silya. Hindi maaari. Patay ka na. Patay na si Margo. Hikbi niya habang tinatakpan ng kanyang mga tenga. Dahil sa tindi ng takot, mabilis na pinulot ni Jackson ang telepono. Nanginginig ang buong katawan habang nakatitig sa mukha ni Esmeralda. Margo, ikaw si Margo? Oo, Jackson. Ako ang asawang pinirmahan niyo ng hatol ng kamatayan. Seryosong sagot ni Esmeralda habang kanyang mga matay nalilisik sa galit. Salamat sa bilyong-bilyong yaman ng pamilyang Tuazon. Nabigyan ako ng bagong mukha at bagong buhay. Pero ang pusong dinurog ninyo, ang anak na pinatay ninyo sa sinapupunan ko, hindi ko makakalimutan. Nagbalik ako bilang si Esmeralda Tuazon para lang bawiin ang bawat sintimo, bawat hininga at bawat karangyaan na ninakaw niyo sa akin. Margo, patawarin mo ko. Si Cassandra ang nagutos sa akin. Siya ang nagplano ng lahat. Desperadong pagmakaawa ni Jackson habang pilit na idinidikit ang kanyang dugo ang mga kamay sa salamin. Umiiyak na parang bata. Mahal kita, Margo. Patawarin mo ko. Jackson, ano sinasabi mo? Sigaw ni Cassandra habang hinahampas si Jackson dahil sa pagtataksil nito sa kanya ngayon. Tinignan sila ni Esmeralda na may purong pangahamak. Dahan-dahan niyang ibinabang telepono at tumayo ng tuwid. Hindi niya na kailangang makinig sa kanilang mga kasinungalingan. Nakuha niya na ang kanyang kumpirmasyon. Nakita niya ng kanilang tuluyang pagluhod at pagkawasak sa kanyang harapan. Mag-away kayo sa loob ng impyernong ito. Bulong ni Esmeralda habang nakatitig sa dalawang nagwawalang bilanggo sa kabila ng salamin. Dahil sisiguraduhin ko na sa loob ng rest na to kayo mawawala ng buhay. Tumalikod na si Esmeralda at marangyang naglakad palabas ng visiting area habang sa kanyang likod ay naririnig ang hysterical na sigaw ng pagbabalbukan ni na Jackson at Cassandra. Ang huling yugto ng kanyang hustisya ay natapos na at ang reyna ng paghihiganti ay handa na magsimula ng bagong buhay. Ang tunog na mabigat na bakal ng pinto ng pambansang bilangguan ay tuluyan ng sumara. Kudyat ng panghabang buhay na pagkapiit ni na Jackson Baltasar at Cassandra Marquez. Matapos ibaba ng korte ang huling hatol, guilty sa mga kasong murder at frustrated murder. Walang piyansa, walang parol. Sa loob ng syelda ng mga kababaihan, nakaupo si Cassandra sa malamig at maraming semento. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga kuko ay tila basira-sira na sa pagbura ng mga dumi sa dingding at ang kanyang mga mata ay tuluyan na nawala ng katinuan. Araw-araw ay binabangungot siya ng mukha ni Margo sa bawat sulok ng selda, sa bawat anino ng rehas. Nakikita niyang lumalaman sa kanyang pagkatao ay tuluyan na nagwagi. Si Cassandra ay naging isang buhay na bangkay. Walang yaman, walang ganda at walang natitirang katinuan sa loob ng impyernong kanyang kinasadlakan. Sa kabilang dako naman ng piitan, sa selya ng mga kalalakihan, si Jackson ay nakahiga sa isang manipis at mabahong kutsyon. Ang kanyang binting na baril noon ay tuluyan na naging baldado dahil sa kawalan ng maayos na medikal na atensyon. Ang dating makapangyarihan at gwapong bilyonaryo ay isa na ngayong kaawa-awang preso na pinagkakaisahan at pinahihirapan ng iba pang mga bilanggo sa loob. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, hawak ang natitirang piraso ng litrato ng lumang mansyon. Umiiyak si Jackson habang naalalang marupok ngunit tapat na pagmamahal ni Margo sa kanya na mismong itinapon sa bangin. Ang penitensya ng kanyang kasakiman ay ang habang buhay na pangungulil at sakit sa loob ng rehas.
habang ang dalawang nagtataksil ay nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Isang pribadong helicopter naman ang dahan-dahan na lumapag sa malawak na helipad ng Tuazon Global Operations Tower. Bubukas ang pinto ng helicopter at bumaba si Esmeralda Tuazon. Suot niyang isang napakarangyang puting silk gown na sumasabay sa ihip ng hangin. Ang kanyang bagong muka ay mas lalong nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Wala nang bakas ng puot, galit at paghihiganti sa kanyang mga mata. Pinalitan na ito ng kapayapaan at tagumpay. Hawak niya ang buong kapangyarihan ng Tuazon Global at ang nabawing ari-arian ng pamilyang Marquez. Napatunayan niya sa buong mundo ng hustisya hindi lamang hinihintay kundi pinaglalaban gamit ang talino at lakas. Lumapit sa kanya si Don Fernando Tuazon. May hawak na 2 baso ng mamahaling champagne. Ngumiti ng may lubos na pagmamalaki sa kanyang itinuturing na anak. Tapos na ang laban, Esmeralda. Nakuha mo ng hustisyang nararapat para sa pamilya mo at sa anak mo. Banayad at may otoridad na sabi ng matanda, sabay abot ng baso sa kanya. Kinuha ni Esmeralda ang baso, tumingin sa malawak na abot tanaw ng lungsod. Huminga siya ng malalim, ramdam ng tuluyang paggaan ng kanyang dibdib. Ang multo ng kanyang nakaraan bilang marupok na si Margo Marquez ay tuluyan na nabaon sa limot. At ang natitira na lamang ay ang nag-iisang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Salamat, Papa. Nakangiting tugon ni Esmeralda, isang ngiting tunay at malaya sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Ngayong gabi, tuluyan na natahimik ang kaluluwa ng mga magulang ko at ang aking anak. Alam kong nakangiti siya mula sa langit dahil ang mga taong kumuha sa buhay niya ay hindi na muling magpapakita ng mukha sa liwanag ng araw. Itinaas ni Esmeralda at Don Fernando ang kanilang mga baso para sa isang tagay ng bagong simula. Ang tunog na nagbumpugang mga kristal ay umalingaw-ngaw sa itaas ng gusali, tila isang musika ng tagumpay. Ang kwento ng asawang pinagkaisahan na tinapon sa bangin ay natapos na sa pagguho ng kaharian ng mga nagtaksil. Ngunit para kay Esmeralda Tuazon, ang buhay ng isang makapangyarihan, marangya at malayang babae ay kasalukuyan pa lamang opisyal na nagsisimula. Ang pagbabalik ay tapos na at ang reyna ay mananatiling nakatayo sa kanyang trono habang buhay. Mga karava, ano nga bang aral na iniwan sa atin ng kwentong ito? Madalas sa buhay, kapag labis tayo nagmamahal, nagiging bulag tayo. Binibigay natin ang lahat, ang ating tiwala, ang ating puso, maging ang ating buong pagkatao sa pag-aakalang susuklian ito ng katapatan. Ngunit paalala ito sa atin na ang kasakiman ng tao ay walang pinipiling mukha, maging asawa mo man o matalik na kaibigan. Pero ang mas malaking aral dito, ang lahat ng bagay na itinayo sa kasinungalingan, sa pagtataksil at sa dugo ng kapwa ay kailanman ay hindi magbubunga ng totoong kaligayahan. Maaaring magpakasasa ka sa marangyang buhay ngayon gamit ang nakaw, ngunit tandaan mo, may nakamasid na hustisya. Ang karma ay hindi natutulog at kung minsan, ang swerte ng masasamang tao ay may takdang panahon lang. Dahil kapag sinira mong buhay, ang mismong bumalik para maningil, sisiguraduhin nito na mas matindi ba sa kamatayan ang mararanasan mo. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, palaging tatandaan, huwag nating abusuhin ang kabaitan ng mga taong nagmamahal sa atin ng tapat. Dahil ang taong pinakamalambot magmahal ay siya rin kayang maging pinakamatigas na parusa kapag tuluyan ng nagising ang kanyang galit. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsabay sa bawat pintig ng emosyon sa kwentong ito. Huwag nating kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa ating channel at i-share ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang opinion ninyo sa naging hantungan ni Jackson at Cassandra. Hanggang sa muling kwentuhan, paalam at manatili tayong tapat sa ating kapwa.